Welcome to the UCM Interface Bible Study dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Isa itong conversational expository Bible study program hatid sa inyo ng UCM Interface, ang Young Adults Ministry ng Union Church of Manila. We do our best to study context and let Scripture speak for itself. Ang programang ito ay isang teaching ministry ng Union Church of Manila, a church of many nations committed to making disciples who are transformed by the gospel of Jesus Christ. Pero bago kami magsimula, thank you for joining us at kung trip nyo itong ginagawa namin, please subscribe and share with your friends and family. We have a new guest. I'm John Hapilenya. Hello, John. Meron tayong special episode. Maraming humingi ng special episode na to eh. It's the 3 most misinterpreted verses in the Bible. Right. Yan na! Naku. Ay. Oo. Kaya nyo ba ako dinala dito? Oo. Kasi kami madalas gumawa niya. As a disclaimer lang, at one point in our Christian life, we may have misused these verses as well. This is our way of serving. Now, if you're listening right now, hopefully, you'd be able to consider what we're going to teach, understanding context. Ngayong episode na to, we will take on 3 verses, 3 very popular verses. First would be Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you. Yeah. Second would be Philippians 4:13, I can do all things. And last is Matthew 7:1 and 2, which Right. is Do not judge. do not judge. Do not judge. Diba? Yung structure din namin para sa ating listeners, ganito yung flow niya. What is the verse? Second, how is it popularly understood and applied? And then, after careful study of the context, ano yung ibig sabihin pala talaga niya? And last is, how does it apply to our life today? Given also understanding how it's being applied incorrectly. Okay. Okay, basa. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ba't pag si Rainier yung nagbabasa, parang naririnig ko yung Diyos na gusto akong payamanin. Ganon. O, diba? So how is this popularly applied today? Oh, so many uses of this. Okay. The hallmark na hallmark yung Yeah, dating dito nasa greeting card. Usually, nakikita ko, kapag gusto mo magbigay ng card sa kakagraduate lang, and you want to declare prosperity and happiness for this person. Ang dating may pangako agad ng prosperity, may protection, Yeah. hope, great future. At saka parang ang dating parang immediate lahat all the makukuha mo good ito. things. Lahat ng magagandang maisip mo, Ibibigay sa'yo. nandito sa verse Bibigyan na ni to. Lord yun. Agad-agad may bibigay sa'yo. Plans for your welfare, plans for your future. Hindi kita sasaktan, basically. Hindi ka Oo. masasaktan, hindi ka magkakasakit magkakasakit. siguro. Oo. Yayaman ka. Yayaman Basically, ka. yun. Ganda ng career mo. So that's how it's applied. But magdig tayo dun sa context niya. Ano ba yung background ng situation na to? Ang unang-unang gusto nating sabihin is that mahirap sigurong sabihin na kung babasahin mo to, diretso pa para sa'yo. Usually yun yung ina-apply mo. Right. Right. Oo. Pero sa sitwasyon na to, sulat ito galing sa propeta papunta sa bayan ng Israel na ngayon ay nasa Babylon na. Babylon. Sila ay na-exile. Kinuha sila sa bayan nila, doon na sila nakatira sa Babylon. Kumbaga, ipinatapon sila doon. Tinapon sila. Tinapon sa sila doon. Babylon. Ito yung Judah. Kasi naalala natin sa history, di ba? Nawala na yung Northern Kingdom, yung Mas tinatawag maaga na silang Israel. natalo, Tapos eh. yung Judah, Southern Kingdom. Sila yung napatapon ngayon doon. Medyo may pride pa kasi yung Judah noon na hindi kami katulad ng Northern Kingdom na agad-agad bumagsak, nawala agad-agad. yun. Medyo mas matagal pa kami. And then sa Jeremiah 7, ang laki ng pride nila na hindi kami matatalo. This is the temple of the Lord. The Oo. temple of the Lord. Sabi ni Jeremiah, false yung security nyo dyan. Oo. And so nahuli sila at bumagsak sila. And then ayun na nga, napunta sila sa Babylon. Alam ko rin yung sinasabi ng mga false prophets is yung, hindi magkakatotoo yan. Sa It's a sin tayo ni Lord. chapter 28, Oo. merong isang lumitaw dyan na false prophet. Correct. Si Hananiah. Okay. Na ang ganda ng pangako niya sa mga tao. Sabi niya, 2 years lang tayo dito. 2 years lang, magtatapos tong kahirapan na to. Oo. So, nagbibigay siya ng false hopes dun sa mga tao, 2 years lang po tayo dito. 2 years lang. And if you do not read Jeremiah 29, at least from the first verse up to the 10th verse, hindi mo makikita na ito yung sinasabi ng Diyos. Ang sabi ni Jeremiah, mga kapatid, magtatagal kayo dyan. Oo, kaya ngayon nangyari kay Hananiah sa chapter 28. Siyempre, kinukontra niya yung gustong sabihin ng Diyos through Jeremiah. Through Jeremiah. Ngayon, sa Deuteronomy, kung ano yung sinasabi na hahantungan ng mga false prophets, mamamatay kayo. Yun na nga. Chapter 28, verse 17. In the 7th month of that same year, Hananiah the prophet
died. Ayun lang. Ayun. Namatay nga siya. And kung huhugot tayo dun sa kung ano man yung mga pre-promise ni Lord sa Exodus at Deuteronomy, kapag nagkaroon kayo ng pattern ng idolatry, which They did. yun yung pinaparusahan, Yeah. darating yung point na gagawin niya yung dapat niyang gawin para parusahan kayo. Oo. Ang parusa is, nawalan sila ng tirahan, lumipat sila sa isang bansa na hindi nila kilala yung mga tao, hindi nila kadugo. Jeremiah was telling them, embed yourself here. Bakit niya sasabihin yun kung pupunta ka dun sa 11 agad 2 taon lang pala. Oo, una, 2 taon, tapos sasabihin mo, hope and a future. Parang wala yata yung point na, magtatagal kayo dito. Almost 70 years. Di ba? Yeah, Parang, grabe. sabi niya, magpakasal kayo. Plant gardens, build houses. Magtayo kayo ng bahay dyan. Kung paano natin ginagamit yung verse 11 ngayon, hindi yata ito yung picture na dapat nakikita ko. Right. Kasi nga, 70 years silang maglalagi doon. Oo. Ito yung masakit doon. Yung kausap mismo ni Jeremiah na sinasabihan niya na 70 years tayo dito, pero sinasabi rin niya, di ba, sa Jeremiah 29:11 na yung prosperity ninyo, yung protection ninyo, yung inyong future and hope. Kaya lang, ang sabi dito kasi 70 years. Bali yung mga kausap niya noon, mga patay na yun after 70 years. Hindi ko aabutin yun. Di ba? Hindi ko aabutin Hindi mo yun. naabutan talaga. Kasi kung ako yung nakikinig, tapos 40 years old ako, Brad, hindi ko naabutin yan. Kahit nga 20 years old ka pa lang Oo, nun. ugod-ugod ka na siguro by the time. 90 ka na. Oh, hindi na ako Ang makatravel, hirap. Brad. Oo. So kung gagamitin mo yung verse 11 ng maayos ang context, hindi yan puro saya. Hindi yan, Yeah. hindi yan Oo. instant prosperity na gustong ipakita nung ano. So what would be a better picture in terms of how it's going to be applied? Verse 11, sobrang picture of hope for me. The whole chapter will say that mahihirapan ka. But after all of that, my hope is that my God has a plan. Right. That in the end, ang masusunod pa rin ay ang Diyos. Kasi madalas itong Jeremiah 29:11, nagagamit na may immediate result ito. Correct, eh. correct. Parang nasusunod yung timeline ko at saka kung ano yung definition ko ng prosperity. Yun ang madalas nangyayari dito. Kaya tuloy, kapag hindi nangyari, akala ko ba, Lord, pinangako mo sa akin ganito, ganyan. Ba't hindi nangyari? Yun kasi kapag binasa mo, 11 lang. Diba? Yun yung problema kasi doon. Wala yung kwento. Nawala yung buong kwento. PM. So sa akin, mas naiintindihan ko ang Diyos na ang Diyos ay may proseso and it may take some time. It might not be even in my timeline. Yung prosperity ko, hindi siya ganun kalaking priority as sa kung ano yung gustong mangyari ng Diyos. So kung ano yung mangyayari, maybe 70 years, it might not Baka be hindi even... maabutan, ano? Oh, baka di ko na maabutan. Hindi nga. But in the Oo. end, God will still prevail. So your hope is in that. It's so God-centered, not self-centered. Yeah. Not the way that we use it. Diba? Kung bibigay mo sa tao, I dedicate this verse to you. I remember a quote by was it David Platt who said it? Yung When suffering comes, sometimes suffering stays. aray. Ang sakit. Ay, gusto ko yun. And I think that is the context of this encouragement. Tama. Na, guys, the suffering's gonna stay. Pero through it, understand that I have a good plan. You can trust in me. Oo. And minsan ayaw natin yun eh. Minsan Oo. ayaw natin yung matagal. Gusto natin yung immediate. Gusto natin, Oo. ngayon na, Lord, gusto ko na ng... Lord, tanggalin mo na tong problema na to. Samantalang tinuturo dito para magkaroon ka muna ng eternal perspective. Correct, Hindi correct. yung palaging earthbound yung ating pananaw sa buhay. Oh, and I think this verse, in the right context, trains us to trust more in God and to look more dun sa kung ano yung plano niya. Hindi dun sa kung ano yung gusto mo. Na, Yung the future that we envision should not be defined on my own terms. Talagang yung terms ng Diyos. Pag naging earthbound ka talaga, ang titingnan mo na lang yung immediate needs mo, yung creature comforts, etc. etc. Pero palagay ko kung titingnan mo yung mas malaking picture dito, the larger narrative of Scripture, yung future, yung hope na gustong ipakita talaga ni Jeremiah dun sa mga tao. Iba eh. Kasi nung pagbalik din naman nila ng Judah, hindi naman sila umunlad talaga eh. Tsaka hindi na sila bumalik dun sa dating status na pinanggalingan nilang panahon ni Solomon. Solomon, no? Wala na yun. Hindi talaga nangyari ulit yun. Kasi pagkatapos yan, pagbalik nila sa Judah, Persians and Medes na yung superpower, napalitan din naman ng Greeks. Mamaya, Romans. so, palagi silang subject. Palagi talagang oppressed. Correct. Ang hope ng isang tao, hindi yung nandito. Ang hope ng isang tao, yung Panginoon. In fact, ang promise pa nga ay may darating na Messiah. Yeah. And this Messiah rather will fulfill all our longings and desires, our hope, etc., etc. Yung larger na kwento na yun, kailangan lagi siyang i-embed dun sa usapan nyo ng Jeremiah 29:11. Oo. Yeah. Payo ko na lang talaga sa mga kabataan at mga young professionals ngayon. Huwag nyo siyang gagamitin lightly. Kasi hindi naiintindihan ng mga tao. Kung gusto nyong pag-usapan yung Jeremiah
Jeremiah 29:11. Like in conversations like this. Oo. Where there is time, a good discussion kung saan papunta ito. Kasi papunta talaga yung hope natin kay Kristo. Pag hindi kasama si Kristo doon sa usapan, pag hindi kayo umabot doon, parang kulang. Kulang. Ano Talaga. yung hope? Ang Diyos talaga yung hope. Si Kristo Oo. talaga. Gusto ko rin magbigay ng konting tip dun sa ating listeners kung ano yung prosesong ginawa natin dito sa paghimay-himay ng Jeremiah 29:11. Meron tayong prinsipyo na sinusunod dun sa ating inductive Bible study. Isa nga dun yung sinasabi natin na though the Bible is written for us, it is not written to us. Correct. Kaya binalikan natin yung historical setting, sino nga ba yung audience, yung mga bagay na to mahalaga. Pangalawa, ginamit din natin dito yung isang prinsipyo din na we need to think concentrically. Ibig sabihin, hindi mo in-isolate yung Jeremiah 29:11. In fact, bumalik tayo ng chapter 28, binalikan, si Hananiah kasi nagbibigay ng false hopes, Correct. etc. Binalikan pa nga natin yung Exodus, I think. Binalikan pa yung background pa nun. At hindi lang yun. Binigay pa natin yung larger narrative ng Bible na lahat ito patungkol dun sa Genesis 3:15 na ultimately si Christ ang pinag-uusapan dito. Siya ang ating future, siya ang ating hope. Kaya yung mga listeners natin, sana matuto tayo ng ganito sa pagbabasa o pag-aaral ng Bible. Pero pastor, napaka-matrabaho naman yung sinasabi mo eh. Ganun talaga. Ganun. Ganun Bitbitin mo nga talaga. yung cross mo araw-araw kasama na yan. Yun lang din yung tinuturo ko palagi. Oh. Ang pag-aaral ng Bible, mga kapatid, it takes work. A Takes lot of work. A lot of work. Kailangan mo Totoo yun. talagang Totoo yun. pag-aralan. Kaya, There's no life hack for it. yun talaga, magbasa, mag-aral. Yes. Ang kagandahan ngayon, ang dami ng resources. Yun lang. Nung estudyante ako, Gaano katagal na yun? naku po, matagal na to eh. Kasi Wala pang internet wala na. pa. Wala pa talaga. Siyempre, Tagalog Baños ako, no? In order to prepare for a sermon, lumuluwas pa ako ng Maynila. Pupunta ako sa library ng Library. Asian Theological Oh, Seminary man. para mag-research lang, magpa-photocopy ng mga pages. Kasi wala talaga akong gamit noon. Ngayon, ang dami ng Dami tools, na. online, e-books pa na mas mura kaysa bumili ka ng physical na libro, napakamahal, napakapalad ng generation na ito na wala nang excuse para hindi mag-aral eh. Kumbaga, mahirap mag-aral pero mas madali na para sa kanila. Yes. Kasi Oo. marami ng resources. Marami ng resources. So, walang excuse. Wala na talaga. Pero at the same time, there's a challenge na marami ding pangit na resources Oo. available online. Oo. Kailangan maging discerning tayo. Okay, so that was Jeremiah 29:11. Why don't we go to our next verse? Philippians 4:13. I can do all things through him who strengthens me. Did you quote that from memory? Maikli lang naman siya. Maikli lang yun. Popular to. Nga. Salamat kay Okay. Steph Curry. So, ano yung current usage niya sa mga tao? Alam niyo ba ang current usage nito ay I can do all things ... Kung titingnan mo sa plugging, sa Under Armour na Steph Curry na models, I can do all things na lang yung nakalagay. ... Wala na yung it. Wala na nga yung ano eh. And so, minsan sa sports, madalas sa sports, Oo. okay, I can do all things. O kaya, aakit ka ng bundok, I can do all things. So it's ability It's related. Yung physical ability mo. And kung gusto mong isama yung Christ, Pwede pa rin. Pwede pa rin. Kasi tutulungan ka ni Kristo na gawin lahat ng mga Ng gusto mo. Mga gusto mo sa buhay. Ikaw na naman ang nagde-define kung ano yung agenda. Oo naman. Oo. Yung mga gusto ko, yung So, mga sports, mga akit ng bundok, mga problema, mga... Parang medyo Trabaho ko to. kasangkapan ko lang si Kristo dito. So parang Jesus take the wheel pero siya yung grab driver. Meron ka ng destination. Jesus take the wheel, pero doon sa gusto kong puntahan. Di ba? Na-determine ko na yung destination. Dalhin mo na lang ako doon. At saka kailangan ko ng gasolina, kailangan ko ng resources para gawin itong alam ko ikaw Sagutin mo na rin yun. Ikaw sagot na. Minsan hindi ko gusto yung yung tangent na kung ginagawa mo daw to para kay Kristo, si Kristo lahat gagastos para sa'yo. Ako parang madaling Maganda yun, ha? Gusto ko ng Kristong ganun. madaling mag-claim na ginagawa ko para kay Kristo isang bagay. Right. And so, pwede mo rin i-claim na nagagastosan ka ni Kristo, bibigyan ka ng lahat ng resources. Basically, this verse is being used like that. And medyo nakakahiya kay Paul. Oo. Nakakahiya kay Paul doon sa situation niya. Kumbaga, enabler na si Jesus. For what we want, basically. Oo. So now, what is the context niya sa actual? Sige. Marami naman tayong alam tungkol sa kung nasaan si Pablo ng mga panahong ito. Most biblical scholars would say na he is under house arrest. Nakakulong siya, basically. Pero pwede siyang gumalaw-galaw dun sa loob ng bahay. Kasama niya yung mga Roman soldiers. May bantay pa rin siya. May mga bantay siya, di siya pwedeng umalis. Ang medyo mas nakaka-stress dito, stress to the nth levels, is nag-iintay siya ng decision basically ng Roman government kung anong gagawin sa kanya. Kung execute siya, kung bubuhayin siya. That's why in chapter 2, ramdam mo yung ganong sentimento. Nasabi niya na parang, di ko alam kung mabubuhay pa ba ako o matagal pa ba ang buhay ko. And so, doon pa lang makikita mo na yung priorities din niya. Dito ka lang
lang makakita ng taong mamamatay na sasabihin niya, hindi ko nga alam kung gusto ko pang mabuhay o mamatay. Kung mamamatay ako, Kristo na yun eh. To live is Christ, to die is gain. Oo, sabi niya, kung mamamatay ako, makukuha ko si Kristo buong buo. But I'm staying here to be more of service to you. Oo, sabi niya, if I live, ministry yun. Ibig sabihin, I can serve you. To live is still Christ. But to die for me, sabi niya, sometimes mas gusto ko yung death na. Kasi bakit? Kasi si Kristo yun. Finish line. Oo, si Kristo kagad makukuha ko buong buo. Ang priority niya talaga, si Kristo. So kita mo yun dun sa papunta sa 3 where he declares na everything that I have here on earth, lahat ng mga pag-aari ko is trash compared to knowing Christ. Right. Somehow, I don't get the current usage of the 4:13 verse. Kasi kung ganun na yung sitwasyon ni Paul, tapos sasabihin niya, I can do all things, na lahat ng gusto ko, gagawin ni Kristo. Ibig sabihin nito, kung may illusion akong maging kumanta ng solo sa church, i-claim ko to eh. I can do all I things. can do this. I can do Kaya this. mo yan. It's the ultimate encouragement verse kung gagamitin mo siya ng ganun. Right. Okay. Kaso mali. Just reading the verses before that, let's read from 10. Tama yan. Verse Tama 10 yan. to 13. Let me read through it. I rejoiced in the Lord greatly that now, at length, you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Not that I'm speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. So now, understanding just the lines before that, what is it actually saying? Alam mo yun talaga yung kulang sa atin minsan eh, no? Yung basahin mo na lang yung mga a few verses before, makikita mo na agad yung yung Konting sipag na lang. konting sipag lang. Basahin mo naman yung simula. So mga kapatid, makikita niyo dito na si Pablo nagpapasalamat siya dun sa Philippian Church. Yes. Salamat sa support nyo. Malamang financial ito. Yes. Malamang makikita nyo after 13 na pinadala nila si Epaphroditus. Epaphroditus. Si Epaphroditus na parang salamat at naramdaman ko yung pagmamahal nyo dito. Tinulungan niya ako eh. Tapos biglang, pero hindi naman sa ine-elevate ko yung yung paghihirap ko dito. Alam nyo, guys, okay lang ako. Ang kailangan ko dito, whether I'm rich or I'm poor, is to be content. Yeah. Yun ang kailangan ko. So it's, I can do all things through Him who strengthens me. It's actually about contentedness. Kontento kasi I siya can be eh. content. I can be content. Regardless if I have abundance or if I have need, regardless if I have plenty or I am hungry. Pag-usapan natin yun, ha? Ang interesting nga nun eh. Oo, No? kasi parang sinasabi niya, through Christ who strengthens me, kaya kong maging content, kaya kong harapin kung ano man yung sitwasyon ko sa buhay, whether mayaman ako or mahirap. Which is weird because usually, parang, kaya to Lord, kaya to. You pray that pagka medyo nagkahirap Tagilid na. Pero pagka mayaman ka, Hindi ka naman Wala. nagpe-pray. may nag-pray mo na parang, ang daming pera, ang hirap ito. Hindi mo ginagawa yun. Parang, nako Lord, ang dami kong pera. Kailangan ko ng strength mo. You never hear that prayer. You never hear that prayer. No. But here is how Paul deals with this. You are in the same danger of not being content, whether you're rich or you're poor. Yeah. Ang ganda ng perspective ni Apostol Pablo eh. Kaya balikan ko lang yung chapter 3 verse 7 hanggang 8. Sabi niya, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake Galing of niyan. Christ. Galing niyan. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Ang perspective niya talaga is gaining Christ all the time. It's an eternal perspective. all the Kaya time. siya kontento. Oo. Si Kristo yung meron ako, okay na ako. Kaya magutom man ako o magkaroon ng maraming supply ng pagkain, hindi na yan ang pinagpapahalagahan ko eh. Kaya ko, kung ano man yung sitwasyon sa buhay, Whether marami o may konti. marami o konti, kasi nandito na si Kristo. Basically, ang sinasabi niya, hindi yung material na bagay yung nagdidictate kung saan ako masaya, kung saan ako kontento, yung joy ko sa buhay. Oo. Maganda binanggit mo yung word na joy kasi yun yung paulit-ulit Oo, na. yun yung theme eh, ng Yun ba yan, yung Philippians repeated eh. word Oo. dito sa Philippians. Kahit nakakulong, puro joy. And makikita mo na yung joy pala, a deeper kind of happiness, Right. ay hindi nakasalalay sa kung ano yung meron ka. In fact, kailangan mo ng strength ni Christ to deal whether kung mayaman ka or mahirap ka. Yung strength na yun. Taggutom o tagbusog. Oo. Hindi nga tayo nagpe-pray kung busog tayo. Bakit pa tayo magpe-pray? Busog ka na eh. Di ba? Parang, so, di ba? Usually yung gutom yung problema mo eh. Or yung poverty or Yung poverty. may debt. Gusto ko yung context na yun na parang joy is not in abundance or in lack.
Kasi ayaw din natin ng poverty theology. Of course. Ayaw natin ng pag mahirap ka lang, yun yung plano ng Diyos sa'yo. Ayaw din natin ng prosperity theology. Ang gusto natin ay Christ-centered na theology. 4 chapters, Ang iksi. hindi ka mahihirapan dyan. Di ba? Kaya yung buo. Ang ganda nga dahil nakakulong siya, etc. Pero even when life is not ideal, may contentment siya. Diba? At binigyan siya ng Diyos, ni Kristo, ng grace to persevere and to overcome kung ano man yung mga nagiging sitwasyon niya. Yes. Siguro yung encouragement natin kung paano mo gagamitin to. Si Kristo ang magbibigay sa'yo ng kalakasan whether in lack or in plenty. Huwag mo na lang gamitin na parang, hindi, kaya mo yan. Brad, kaya mo yan. Kasi yun yung ano, yun yung... And even now, in the context of the shoes, kaya mo yan eh. Kasi I can do all things. Dot na siya eh. Si Kristo yung nagbibigay ng kalakasan. And kalakasan ito, hindi para gawin yung mga gusto mo. Kalakasan ito, to be content, to be joyful, whether may pera ka o wala. I think that's also important kasi usually yung inisip pagka walang pera, siguro pag nakuha ko na yun, magiging content na ako. Pero we've seen many pictures of, many stories of people actually reaching that financial prosperity, financial apex nila. And then realizing that this mountaintop is empty. Empty. So that is the Philippians 4:13. Let's move on to our last verse, Matthew 7:1 and 2. Ito, very popular. Matthew 7:1 and 2. Judge not, that you be not judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. There's actually other verses that's related to this one as well. Pero this one is dito tayo tumutok. Commonly, minsan gusto mong i-defend yung sarili mo kung may sinasabing masama or pinagsasabihan ka ng mga tao, kinukorek ka. Minsan ito yung... At saka alam mo na nga na masama yung ginawa mo. Pero gusto mo pa rin i-defend yung sarili mo. Sabihin mo, uy, don't judge me. Judgmental ka. Don't judge. Can't judge me. Only God can judge me. Hands off yan. Hands off. Walang moral accountability. Kanya-kanya lang tayo. Gusto ko mag-tangent dun sa only God can judge me. I mean, gusto mo ba talaga na yung Diyos yung mag-judge sa'yo? Matakot ka naman. Parang eternal implications. Kasi kung i-judge ka ni Lord, gusto mo ba talaga? But anyways, yun nga, parang you pick out this verse and you say that by the word or sa opinion ng Biblia, mali yung ginagawa nila sa yung pinagsasabihan ka. Huwag niyo ako pagsabihan. Huwag niyo pakilaman. Ang nangyayari dito is, yung buhay-buhay ng mga tao is parang off limits. Walang pakilamanan, mga kapatid. Basically, ang nangyayari, yung you don't have the right to tell me I'm wrong. Dahil makasalanan ka din. Walang moral accountability Pero tama ba? Hindi dapat magbigay ng moral judgment sa iba. Yun ba yung... Yun yung problema doon is that if we take that logic a step further, we won't have the right to be able to judge criminals. Mahirap yun. Oo nga. So, ang sinasabi ba ng Bible is no judging whatsoever. Period. So, let's study muna kung ano yung sinasabi niya in the context of the Sermon on the Mount, where this is found. Sabi sa Matthew 5:1, kung magsisimula ka doon, yung simula ng Sermon on the Mount. Tinawag niya yung mga disciples niya. But this is in full hearing of the people who were, kasi maraming tao eh. Pero tinawag niya yung mga disciples niya, kinakausap niya yung mga disciples niya, pero rinig ng mga tao. Alam mo kung kanino to papunta. Papunta to sa mga disciples niya. And the Sermon on the Mount generally follows parang isang pattern where pinapakita ni Jesus kung ano yung sinasabi ng mundo, tapos sinasabi niya, this is how it works in the kingdom of God. In my kingdom, this is how it works. This is how it works. Ito yung ginagawa ng mundo, but hindi po pwede yan sa kingdom ko. And yung 7:1 is usually the one picked out kasi gusto mo nga defend yung sarili mo. Na parang, huwag niyo ako i-judge sa mga maling ginagawa. O, sino ba kayo? If you read through verse 3, 4, and 5, yan yung context na I think gusto kong puntahan. Sige, Jesus draws from his carpentry background, siguro, in this. So in verse 3, why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Aray. Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye when there is a log in your own eye? Verse 5, you hypocrite. First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Yung mga kahoy dito, mga kapatid, is of course, figure out of the nature of how he worked as a carpenter. He draws a picture of ano bang itsura nung isang makasalanan na ginajudge immediately yung kapatid niya na nagkakasala without evaluating your own faults. Tama. This is not a blanket statement on bawal kang mag-judge. Actually, this is a reminder para sa atin na kailangan mo maging aware sa mga sarili mong kasalanan and your own need of forgiveness. Kumbaga, huwag ka mag-jump kagad dun sa pagtuturo na mali ka. Tingnan mo muna yung sarili mo. Marami ka ding pagkakamali. If I were to also go back to the introduction of yung Sermon on the Mount, he begins with, blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourn, and then after, blessed are the meek. Related yung tatlong yun eh. First is you realize that I am spiritually deprived, na I got no righteousness. And then you mourn
because you realize everybody is spiritually deprived. We're all spiritually poor. We're all poor in righteousness. And that will make us respond in meekness. Alam mo na lahat tayo mahirap eh. So you can see your brother and say na, I'm not more righteous than you. Yun yung mindset na hinahanap natin. Oo. Diba? Yun yung mindset na hinahanap natin na parang, kapatid, hinahinay ka muna sa pag-judge mo ng iba. No? Evaluate mo muna yung sarili mo. Oo. Kumbaga, hindi lang siya yung makasalanan. So be more merciful, be more meek. Actually, as it turns out, in verse 5, sabi niya, medyo dahan-dahan ka lang din sa you hypocrite. Baka masaktan ka. Ako din eh. Nasasaktan ako pag binabasa ko eh. Boomerang. So sabi niya, first take the log out of your own eye and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. And so being aware of your own faults actually makes you a better judge of other people's sins. Sa bagay, hindi naman talaga tinanggal yung utos na mag-correct o mag-judge ng kapwa mo. Halimbawa, dito sa James chapter 5, verses 19 to 20, sabi, my brothers, if one of you should wander from the truth and someone should bring him back, remember this, whoever turns a sinner from the error of his way will save him from death and cover over a multitude of sins. Implied na kailangan mo talagang i-correct yung isang nagkakamali. Meron kang discernment on what is right and what is wrong. Bago ka tumalon dun sa birahan mo kagad ng judgment yung kapatid mo, then you will understand a couple of things. First, that you are a sinner just like them. Okay? And so, they also need Christ just like you do. Okay? And so, para sa akin, mas kumakalma ka, mas nagiging gracious ka, mas nagiging sober ka in your judgment. Or mahinahon at gracious ka sa judgment mo. Right. Kasi minsan, aminin na natin, kapag pinagsasabihan mo yung kapatid mo in Christ, minsan, go ka lang din ng go na nakakasakit ka na pala ng tao at ang gusto mo mapatunayan, tama ka, mali siya. Yeah. Eh, hindi naman yun yung point. Ang point is to restore that brother or that sister to Christ. And who better to understand that than someone Na makasalanan. makasalanan din na naintindihan mo na kailangan mo rin si Kristo. Tama. Yes. Ganda. Ang ganda nung kung gagamitin mo siya ng tama. At parang may call dito na mamuhay tayo with consistency and integrity, lalo na sa pag-exercise natin ng paghusga sa mga kapatid natin nagkakamali. And also, even in John 7:24, Jesus himself says, do not judge by appearances, but judge with the right judgment. So hindi naman bawal, I think, mag-judge. It's more like judge properly, don't judge superficially. Utos din naman ni Jesus yung pag-correct o yung pag-judge ng kapwa. Kasi halimbawa, ito, magbibigay pa ako ng isang example. Matthew 18, verse 15. Ito yung tungkol sa church discipline. If your brother or sister sins, go and point out their fault. That's judging. That's judging. Just between the two of you. Kita mo, meron na siyang procedures siyang ginagawa. But the point is, hindi niya sinabing tanggalin yung judgment o yung pag-point out ng kasalanan ng isang Kristiyano. When people like to read this part, they just want to pick out that one verse. Yun lang yung babasahin nila na parang do not judge, do not judge, do not judge. But when, again, we think concentrically, kino-consider mo na yung mas malawak pang konteksto nito, hindi naman pala ibig sabihin, wag mag-judge at all. I think yun rin yung maganda kasi right on verse 2, for with the judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Who will do this? I think it's God who's going to do this. Diba? Matakot ka. Parang kumaga kumalma ka. Parang be sober in your judgment of your brother or your sister who is sinning. Be merciful and gracious to them as well. Titingnan mo rin yung sarili mo. Kasi yung sarili mo, nandyan ka din at some point in time. At saka sa akin lang siguro, sa mga listeners natin, kung babasahin nyo na yung 1 at saka 2, basahin nyo na hanggang 5. And again, di ba, konting sipag lang, 1, 2, 3, 4, 5, then you'll get a better picture. Pag sinama mo pa nga yung verse 6, ang sakit eh. Oo nga, grabe. Do not give dogs what is sacred. Pagkatapos ni Jesus sabihin na do not judge. Tapos tinawag niya yung iba dogs. Do not give pearls to pigs. Ang sakit! Ano gagawin nun? So that is Matthew 7 verses 1 and 2, misused verses as well. And that wraps up yung ating 3 most misused, misinterpreted verses in the Bible. And nasabi nga rin ni Rainier na yung methodology namin, it's actually another episode na ipa-plug ko na rin dito. It's a 2-part episode on how to do inductive Bible study. It's one of the earlier episodes. We talk about yung methodology na ginagamit namin, and then we do a workshop on Romans 12, 1 and 2. Hopefully, that's also going to be able to help you in your personal study or
or in your group study so that pagka may naghugot ng verse dyan, tingnan nyo muna yung context bago tumira agad. Makita mo Iwasan na natin yung ginagamit siyang parang fortune cookie na parang message. And hopefully that helps you discern more. Ano ba yung gusto talaga ni Lord sa buhay natin? And who is the real hope of our life? We would love to hear from you guys. Email us at ucminterface@gmail.com. We'd also love to hear how we can serve you guys better. Hope to see you guys on our next episode. Don't forget to subscribe. Don't forget to share if you like what we're doing. See you. And God bless. Stay safe. God bless. You have listened to the UCM Interface Bible Study here at 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Please like and subscribe to our YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radyo TV, and Facebook account, 702 DZAS FEBC Radio. Hear our full episodes on Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, at marami pang iba. Join us at Union Church of Manila, Rada, Corno Legazpi, Makati City.